Okay, so purihin ang Panginoon. Isisimulan natin ang isang bagong course dito sa itong layman's course na pinag-aaralan natin. It's a new subject. At pag-aaralan naman natin ngayon ang New Testament survey. So bago tayo mag-start, let's begin this session with the word of prayer. So hinihiling kong yumuko tayo at manalangin. Maraming salamat Panginoon at may pagkakataon kami na sa pamamagitan ng technology Lord makapag-aral kami, magkakaroon kami ng session para i-explore Lord itong mga salita mo, itong compiled words Lord kung saan pinili mong i-reveal ang mga kagustuhan mo, i-reveal kung sino ka at ang mga plano mo Lord. Maraming salamat Lord na natapos namin yung Old Testament survey at sa pagkakataong ito Lord ay uumpisahan namin ang bagong journey sa New Testament naman Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Gamitin mo ang klase namin itong kasangkapan Lord para mas maunawaan ka namin ng mas malalim at mas maihanda kami Lord sa anumang ministry Lord na paggagamitan mo sa amin Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng kaunawaan. Hinihiling namin sa Holy Spirit na ikaw ang magturo sa amin Lord. Maraming salamat. Itong hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. New Testament survey. Pag sinabi nating survey, hapyaw. Kasi sa pag-aaral natin dito, hahapyawan lang talaga natin ito. 27 books of the New Testament and itatry nating mas bibilisan. Anyway, babalikan naman yan later sa higher years ng Bible School. May tinatawag tayong subject na the Gospels. And then, pag-aaralan rin ulit natin sa Gospels yung the life and ministry of Christ. May epistles rin, may historical book, may subject rin na yung Revelation, hiwalay rin yon. So may pastoral epistles, may general epistles, so mai-in-depth study natin ito. Pero sa New Testament survey, medyo babaguhin natin yung approach natin dito sa masyado tayo nag-in-depth sa Old Testament, kaya napakahaba nun. But anyway, pag-aaralan natin itong New Testament survey para mahapyawan natin. Ano ba ito? Bakit kailangan nating pag-aralan ng New Testament? So, ayan, ito yung mga breakdown natin. Ngayon, lesson hanggang 24, pero titingnan natin kung paanong mapapabilis ito. So, ang pag-aaralan natin ngayon is Lesson 1, Introduction to the New Testament. Now, ang isang pinaka-problema na nakita ko sa pag-aaral natin ng New Testament ay inihihiwalay natin ito. Parang bukod siyang seksyon. Iba ang Old Testament, iba ang New Testament. Yun yung parang pangkaraniwan na pananaw natin pag pinag-aaralan natin ito. Na parang iba ang pagtrato natin sa Old Testament, iba dito sa New Testament. Parang ibang set of rules doon, ibang set of rules dito na talagang totally na magkabaliktad. Yun yung minsan pa ang pananaw natin law versus grace. Law versus grace. Parang sa Old Testament walang grace ang Panginoon. Pero actually, in the Old Testament, yung pagbibigay ng covenant kay Moses, that is the grace of God na. Kahit sa anumang covenant na binigay, there are several covenants in the Bible. Noong nilapitan ng Panginoon si Adan at napatakyas na sila at nagkaroon ng Adamic covenant, pagkatapos ng Edenic covenant, grace of God yun. Bakit ka papapansinin ng Panginoon? Sumaway ka na. Hindi pa rin nila na-fulfill yun. Bumagsak pa rin ang sangkatauhan. And then, nilapitan ng Panginoon si Noah. Nagkaroon ng Noahic covenant. Grace pa rin ng Panginoon yun. Bakit nilalapitan ng sangkatauhan? Sisirain na sana lahat lagi yan. Babahiin na lang. But nagkaroon ng Panginoon ng panibagong grace sa sangkatauhan. Isang chance pa. Dumami ang tao, wala pa rin. Lumapit kay Abraham,
Abrahamic covenant, grace of God pa rin yun. Kahit kay Moses, that is a grace of God na pinapansin niya ang sangkatauhan. So, may naliligtas ba sa law? Hindi kasi nakakapagligtas yung law. Ang nakakapagligtas yung pinapangako ng law. Yung law kasi parang bakod yan na habang wala pa yung pinapangako ng Panginoon na magdadala ng kaligtasan, ang kaligtasan ay tanging kay Kristo. Habang wala pa, yung law ang pinakabakod nila. Para hindi ka masyadong lumayo sa Panginoon, may bakod. Naglagay ang Panginoon ng bakod at yung bakod na yun yung laws na sinasabi natin. So ginagabayan niya ang Israel para makausad sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay ng gwardyado at naihahanda sila para sa pagdating ng kaligtasan. Now, in the New Testament, yung covenant kay Jesus, sabihin na natin na the new covenant kay Jesus, hindi hiwalay ito. Actually, ito ang fulfillment ng lahat ng pangako sa Old Testament. Ito yung pinaka-hinihintay nila. Ito yung continuation ng daloy ng pangako ng Panginoon. So, ayan. In the New Testament, hindi ito hiwalay. So, ito na yung fulfillment na pinapangako sa law. So, yung katay sila ng katay ng hayop, actually, ito na yung ipinoportray nung kinakatay nila. Nandito na. Nandito na yung kaligtasan. Yung illustration ko noon, ang kaligtasan ay tanging kay Kristo kahit noon. Kung mapapansin mo, may pahiwatig na ang Panginoon mula pa sa loob ng garden. May pinatay na tupa na ginawang damit. Bakit tupa? Laging tupa. Kay Abraham, bakit tupa na naman yung pinalit kay Isaac? Bakit tupa lagi ito? Lahat, sabi ni Jesus Christ, ay nasulat tungkol sa akin at nauugnay sa akin, sabi ni Jesus Christ. So kung naniniwala ka sa paparating si Jesus Christ, yun yung kaligtasan. At paano mo mapapatunayan na naniniwala ka? Napapatunayan mo ang naniniwala ka sa pamamagitan ng pag-obey sa hinihingi ng batas. So hindi yung batas ang kaligtasan. Ang kaligtasan ang Panginoon pa rin. Yung batas, igabay lang yon para lumapit ka sa Panginoon. So, yon. Tingnan natin dito, napag-aralan kasi natin last time, particularly sa Revelation kay Daniel, nagkaroon yung hari, si Nebuchadnezzar, nagkaroon ng panaginip. Napanaginipan niya yung nanaginip siya at ang napanaginipan niya yung natawag nito, yung estatwa. Tingnan natin, maghahanap ako ng picture dito. Daniel's Different Kingdom. Tingnan natin ito. Itong iba't ibang kingdom na naipakita, naipahiwatig kay King Nebuchadnezzar. At naipahiwatig yung magkakasunod na kaharian na maghahari dito sa mundo. And bagal lang internet. So ito yung timeline. Try kong i-upload yung picture. Sana pwedeng ibalik yung notes ulit. Windows, Chrome tab. Wala na ata. Ang bagal ng laptop. But anyway, ayun. Share. Now, ito yung ito yung pinapakitang kingdoms ni Daniel. So, paano natin i-zoom ito? Ayan, yan yung mga kingdoms na nakita niya. Babylonian Empire, dito sa ulo. And then, sa gitna, Medo-Persia, Greek Empire, Roman Empire,
tapos itong revived Roman Empire, yung sabi nila. Naipakita na kay Daniel ito. And nakita natin na totoo nga. Dahil sa pagsaway ng mga Israel dito, ang daming, dito sa tuktok ng ulo, ang daming paikot-ikot na kwento nila rito. Nagwa-warn ng Panginoon, hindi nila pinapakinggan, hindi sila nakikinig sa mga warning ng mga prophets, pumasok itong Babylonia para sakupin sila, Medo-Persia. At nakita natin nung pinag-aralan natin sa Old Testament na nangyari itong mga to. At sa New Testament, actually, nandito na sa Roman Empire. Nandito na sa Roman Empire yung usad. Kaya sabi ko, itong New Testament, hindi siya ihiwalay sa Old Testament. Continuity ito. We need to see that picture na continuation ito ng kwento ng Old Testament. Hindi hiwalay. Continuity. Kaya yun yung papasukan natin ng notes. Sana ma-upload ulit ito. Balik tayo sa notes and then uumpisahan natin. Kasi pag binabasa natin yung kwento na ni Jesus Christ, nagsimula na tayo sa Matthew, Mark, Luke, John. Parang basta na lang, ayan, hindi na may upload. Paano ba ito? Anyway, magkwento na lang ako. Hindi nyo makita yung kwan. But anyway, ganun na lang. Ayaw tanggapin yung notes. Sana hindi ko na lang in-exit. Ayaw talaga. But ayun, pag nagbabasa tayo ng Gospels, parang hindi na natin iniintindi kung anong nangyayari sa panahon na iyon. Napansin nyo naman sa Old Testament na napakahalaga na pinag-aaralan natin yung anong nangyayari noon. Bakit sinasabi ng propetang ganito? Bakit ito yung message niya? Pinag-aralan natin yon, kaya nakikita natin yung kahalagahan ng context. Now, dito sa New Testament, kailangan nating intindihin yung mga world powers na kumokontrol doon sa area nila Jesus Christ noong panahong yon. So, noong 536 before Christ, bago ipanganak si Kristo, mga 536, naghari itong Persia. Yung picture na sinasabi natin kanina, try nating i-upload ulit, yung itong Persian Empire, Medo-Persia, pinangungunahan dito yung pumasok yung kwento nila Darius. So, kinonquer nila itong mga Assyrians and naging world power sila during that time. So, naghari si King Cyrus and ayan, sa pamamagitan ni King Cyrus, nabigyan ng pagkakataon itong mga Israelita na umuwi para i-rebuild yung temple nila. So, ayan. And then, ang kagandahan nito, nung, di ba napag-aralan natin, umuwi na si Ezra. Umuwi si Ezra at inumpisahan nila yung pagpatatayo ng temple. Umuwi rin si Nehemiah, yung pagtatayo ng bakod. At si Ezra, na pag-aralan natin last time, na siya yung most likely may utak sa pagkabuo ng synagogue system. Kasi nabura sa utak ng Israel na wala yung templo, wala na silang parang, syempre, a new generation, ano pa ba? So how would they start their discipleship ulit? Paano na sila magdi-disciple ulit? So si Ezra most likely yung pinag-aralan natin ang nag-devise ng sistema ng synagogue. So dito, Medo-Persia. Dito sa dibdib. Okay? Dito yung kaharian 'yon. So kaya makikita mo kasi paglabas ng kwento ni Jesus Christ, may mababasa ka ng synagogue. Lagi si Jesus Christ sa synagogue. So makikita mo na bunga iyon ng ministry ni Ezra. So, ayan. So, kasi kailangan nating intindihin yon para ma-appreciate natin yung continuity ng kwento. So napakahalaga yon nung pagkalat ng pagkalat ng magandang balita. Kasi itong synagogue system, actually, ito yung naging sistema kung paano ang church ngayon.
parang it's a renevise natin yung synagogue system, ginawa natin, kinopya nila ng mga apostle at ng mga sumunod kay Jesus Christ, kinopya nila yung system na yon. So, ang tawag lang natin, tinawag nating church. The yung sa Greek word, ecclesia, the gathering of those who believe. So, synagogue, sabi nila, ang tawag natin, ecclesia. So, ganun. Pero kinokopya nila Paul at ng mga apostle ito, naggagather sila sa mga bahay-bahay, gumagawa hanggang sa, basta kinokopya nila, ini-imitate nila yung synagogue. Di ba si Paul, mapapansin ninyo sa sulat niya, pag pumunta sa isang city, tinatarget niya muna ang isang synagogue. Pag hindi siya tinatanggap, itinatakwil siya, parang bumubuo siya ng sarili niyang synagogue. Nag-uumpisa siya ngayon ng synagogue kasi ni-reject siya ng synagogue. So, but basically, ito yung sistema na in-establish ni Ezra para ma-disciple yung mga bagong susunod sa Panginoon, yayakap sa batas niya, yayakap sa mga laws na gagabay sa kanila sa pagsalubong sa Panginoong Yesus, yung paparating. So that is the year 500 BC hanggang 333 before Christ, bago ipanganak ang Panginoon. Now, ano pa ang mahalagang bagay na nangyari dito sa panahon ng Medo-Persia? Makikita mo dito na may labanan na dito nung nagpapatayo si Nehemiah ng bakod. Mapapansin mo na meron yung mga Sanballat at Tobias na parang hayaan nyo kaming tumulong sa inyo, sabi nila. Sabi naman ni Nehemiah, ay wala kayong pakialam sa amin. Sino sina Tobias at Sanballat at Tobias? Sino ba tong mga to? Sanballat at Tobias ba? Yung dalawang yon. Itong mga o-offer kuno ng tulong kina Nehemiah na ni-reject ni Nehemiah. Actually, ang mga to mga mga mistisong Hudyo. So, ang sistema kasi noon, tatanggalin nila pag nanakop ang mga empire ng mga kingdoms, i-exile nila yung mga tao, dadalhin nila sa isang lugar yung ibang tao, papalitan naman nila ng ibang tao. May mga naiiwan at nag-intermarriage. So, nabuo itong Samaritans, itong mga Samaritans, na very familiar. Sino itong mga Samaritano? Kasi very familiar si Jesus Christ, naririnig nyo sa kwento kay Jesus Christ itong mga Samaritans. The Good Samaritans, yung tinatawag natin. Ito yung mga mistiso. Ang isa sa mga batas ng mga Hudyo, huwag silang dito nanggaling yung tinuturo ni Paul na do not be equally yoked to the unbeliever. yan pinanggagalingan ng konteksto nun kasi sa mga Hudyo, hindi sana sila makipag-asawa sa hindi Hudyo. Ano magagawa mo? Ang nagpasaway mismo mga hari nila. Lalo na yung pinakamatalino daw, si Solomon. Itong mga bagong lahi, mga mistiso, ang tawag natin, mistiso, Samaritans, dumami sila. So, ayan. Kaya sa panahon ni Jesus, may bangayan na itong mga pure breed saka mga half breed. So, may malaking discrimination sa kanila. Mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano kasi mga tinakwil yung mga yan, mga sinumpay ang mga yan, mga pasaway, parang ganun yung pananaw nila. Pero of course, they are still descendants of the Jews. They still believe in God. Dahil hindi sila makaapak sa templo, kasi tinakwil sila, kaya ang pumupunta sila sa dating sambahan ng mga ninuno nila. Saan yung dating sambahan ng mga ninuno nila? Saan sila sumasamba dati? Di ba sa bundok? Kaya yung na-encounter ni Jesus Christ na the Samaritan woman, pag sinasabi niya ang worship, sinasabi niya, kaming Samaritans, we go to the mountains and worship. To the Zion, the mountain of God. Kayong mga Hudyo sa templo. So, makikita mo yung background na yon. So, ang pinaka-punot ugat lang nun, mistiso kasi itong mga to, at kasuklang-suklam para sa mga pure breed na Hudyo. So, for example, ako, dito sa Ifugao, may bangayan nun Medyo may discrimination. Among the Ifugaos, may discrimination itong Ayangan, Kiangan, mga ganon. Nung nandun ako sa Lamot Central School,
may discrimination ang Ifugao saka Ilocano. Eh yung mga Ilocano, sinasabi nila sa mga Ifugao, hindi kayong mga tao. Yung biro nila noon eh. Pero actually, sa mga Igorot, ang ibig sabihin ng Ifugao, tao. So, tanong nyo kay Sister Melody, ano ang ibig sabihin ng Ifugao? Sa salita nila, ibig sabihin ng Ifugao, tao. So actually, ang mga Ifugao ang totoong tao, yun naman yung argument ng mga iba ngayon. Eh, kumusta naman ako? Hati-hati, Ifugao na Ilocano. So parang discriminated tuloy ako sa nagbabangayan na dalawa. Parang ganun ba? So, maintindihan lang natin kung ano yung background ng Samaritan. Kasi noon pa lang kina Ezra, si Ezra kasi alam niya yung batas. Hinihimaya, nagkaroon ng revival yan. Ini-employ nila yung mga bilin ng Panginoon na, yun, do not be equally yoked to the unbeliever. Eh, itong mga mistiso, rejected na sila. Hindi na sila kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Okay? So, pag-usad natin sa 333 BC, pababa ito. Si Jesus Christ ang sentro ng kwento. So, si Jesus, mga pinanganak siya around 0. So, around ang Old Testament, around 4,000 years daw, sabi ng mga scholar. So, pababa yan. Hanggang sa dumating si Jesus Christ 0, so BC, before the common era, ang sinasabi ng iba, before Christ. And then, AD, after the death, or after the common era. Yun yung sinasabi ng iba. So, 333, after ng mga Persians, sumunod itong Greeks, na mayagpag naman itong mga Griego. Ito, itong sa Baywang. Ito yung empire ng mga Griego. So, ano naman meron dito? If you are, pag maaalala ninyo yung mga history, world history natin, itong mga Griego, pinangunahan ito ni Alexander the Great. So, sinakop ni Alexander the Great itong mga area nilang yon noon. And then, ang meron kay Alexander, yung Hellenization na tinatawag nila, kung naaalala nyo pa yung mga kwento natin. Unify niya yung lahat ng empire, lahat ng nasasakop niya, binubuo niya na one language, one culture, binubuo niya yon. Gusto niyang gawing Griego ang lahat ng nasasakop nila. So, pinepersa nilang magsalita sila. So, ang world language na nila noon ay Greek. So, kung mapapansin ninyo, kaya marunong si Jesus na mag-Greek. Pero naabutan pa ni Jesus yung kultura na nagsasalita sila ng yung isang lingwahe niya, yung lingwahe ng mga Babylonian, Medo-Persia. So kaya si Jesus Christ, may mga salita siya minsan na nagsasalita siya sa old world language. So, for example, sa Pilipinas sana, tayo, yung generation ko or yung generation ng mga lolo natin, inabutan pa nila ang language natin noon, sinakop tayo ng Espanyol, Spanish. And then, dumating ang Amerikano, nag-world language tayo ng English. So, si Jesus Christ, nagpang-abot kaya tatlo ang language ni Jesus Christ. Nagsasalita siya sa salitang Aramaic, itong Medo-Persia. Persian kasi from the tribe of Aram. So, Aramaic. So, and then, inabutan rin siya ng kultura ng Hellenization, Griego. Kaya Greek, nagsasalita siya ng Greek, of course, and the mother tongue, Hebrew. So, tatlong salita ang ginagamit ni Jesus Christ noong pumarito siya sa lupa. Now, bakit mahalaga itong Greek language? Kasi itong Greek language, ito na ang ginamit ng mga apostol, kaya ang bilis ng evangelization nung panahon ng mga apostol. Kasi saan man sila mapadpad, ito yung world language. Yun yung ginamit ng Panginoon na lingwahe, wika, para ipakalat yung magandang balita. Nagkakaintindihan ang lahat.
Nagkakaintindihan ng lahat. Yun yung nangyari noon. Kaya mabilis yung pagkalat. Ang isang kinaganda pa nito, itong Greek language, dahil sa panahon ng Egyptian, kasi nung si Alexander kasi, namatay siya. So sa tindi ng sundalong ito, pinatay lang siya ng lamok. Nagka-malaria ito eh. Nahati yung kingdom niya ng 4. Kaya ito, may makikita kayo na dito, may dinidescribe si Daniel dito na may isang hayop na 4 ang ulo. Ang dinidescribe nun, nung namatay kasi si Alexander the Great, nahati yung empire niya sa 4 na generals niya. So, very vivid yung description ng Panginoon sa mangyayari sa mundo. So humina ang Greek Empire, lumakas naman ngayon yung Egyptian Empire. So, lumakas itong Egyptian Empire, pansamantala. At bakit ko binabanggit ito? Hindi naman sila nanakop ng buong mundo ang Egypt. Ito kasi sa Egypt kasi, naging center of sa pamumuno ni Ptolemais, naging center ang Egypt ng parang isang sentro ng edukasyon. Pagiging matalino, pag-education ang pinag-uusapan, Egypt ang naging sentro. At kay 100 years yan na in control ang mga Egypt sa knowledge. So nagkaroon ng magandang access ang Jews sa Egypt. And then, ang Egypt rin, particularly sa Alexandria, naging center ito ng library ng buong mundo. So, pinag-aralan nila doon kung iba't ibang kultura, iba't ibang relihiyon, pinag-aaralan nila doon. At sa pamamagitan ng mga Egyptian, nagkaroon ng mandate na ipatranslate nila yung aklat ng mga Hudyo, yung libro natin na Old Testament, tinatawag nating Old Testament, ipatranslate sa Greek. So, kaya tinatawag yun as the Septuagint, LXX. Ang ibig sabihin lang ng Septuagint, 77. Kasi pumili sila ng around 70 na scholars. 70. Pumili sila ng 70 scholars na mag-translate yun sa Greek. So, nagkaroon ng Greek translation ang Old Testament. So imagine yon. Noong ipapakalat ang Ebanghelyo, ang magandang balita, walang Biblia ang mga bagong Kristiyano. So ang pinaka-Biblia nila, yung Old Testament, Genesis to Malakay. Yun yung librong aklat nila kung ituturo nila kung sino si Jesus Christ. So yun yung gamit nila. At bago dumating si Jesus Christ, na-translate na yan sa Greek language. So, makita nyo kung paano kung ma-appreciate nyo kung paano hinuhubog ng Panginoon yung mundo para maihanda sa pagdating ni Jesus Christ. Kaya, when the right time has come, sabi sa Acts, bakit right time? Kasi nakahanda na ang lahat. Na go into all the world and make disciples. Isa na lang ang wika, nakahanda na rin yung libro nila, yung Old Testament. And then, magkakaintindihan ang mga tao. Ginawa rin ng Roman yung mga daan. So, maganda yung roads network nila. Andali yung travel nila. Kaya makikita mo si Paul, biyahe dito, biyahe doon. Ang bilis ng pagpapakalat ng magandang balita. So, ito, gusto ko lang ma-appreciate natin itong paano inihanda ng Panginoon. Dito pa lang sa Babylonia, ipinapakilala na ng Panginoon kung sino siya. And then, dito, kumakalat rin yung knowledge tungkol sa Panginoon hanggang dito sa Greek Empire, may ginagawa ang Panginoon, tinatranslate na sa language ng yung Bible, Old Testament. And then dito, parang inihahanda ng Panginoon ang mundo para sa pagdating ni Jesus Christ. Now, pagdating sa 204 BC,
hanggang 165, mga 200 years before darating si Jesus Christ, na mayagpag naman itong mga Syrians. So, ano ba itong mga Syrians? Ang mga pinangungunahan nila to, tingnan natin kung may upload natin yung mapa. Present something else. Bagal lang mag-respond nito. Chrome tab. But anyway, sige, magpapabagal lang yun. Cancel na lang natin. Syrian period. Etong Syrian, dumating yung panahon na nanghihina rin ang Egypt. Hindi nila ma-maintain yung influence nila, yung world power nila. At humina at umangat itong mga Syrians. So, ayan. And then, of course, namayagpag yung power nila sa Palestine area, yung tinatawag nating Palestine ngayon. Yan yung location ng Syrians. So, sinakop nila, of course, matindi ang galit nila sa mga Jews. So, and then, ayan, itong mga Syrians, naglagay sila ng mga leaders nila na maninira sa mga Jews. So, si Antiochus Epiphanes, marami siyang pinatay na mga pare. And then, sa Jerusalem, may prophesy rin si Daniel tungkol sa abomination of desolation. Ang tawag ba nila yon? O abomination of desolation. Kasi itong si Antiochus Epiphanes, pumunta siya sa temple, yung temple na binangon nila Ezra, at kinonvert niya yun na temple ni Jupiter. Ipinagbawal niya yung mga kapistahan ng mga Hudyo, yung pagsasamba nila, pati yung Passover, pinagbawal niya yan. Idineclare niya yung sarili niya rin na Diyos. At naglagay siya ng altar ni Jupiter dito sa temple mismo ng mga Israel. Tapos nag-alay siya ng baboy doon. Yan yung, sa mga Hudyo, kasuklang-suklam yung mga baboy So, ayaw nila yan. Ayaw nila. So, kung kaano nasusuklam ang mga Islam sa dugo, lalo na itong mga Hudyo. So, marumi para sa kanila yan. Old Testament rin ang mga Muslim kasi So, isipin mo yung temple, inalayan niya ng dugo ng baboy. So, talagang pambabastos yung, kaya itinuring ng mga Hudyo na talagang sumakit ang loob nila doon. At dahil sa ginawa ni Antiochus Epiphanes na yon, may isang tao na sa sobrang sakit ng loob niya, nag-umpisa siya ng pagre-rebelde. Ang pangalan nito si Mattathias Maccabeus. So dito nanggaling yung Maccabis. So etong Mattathias Maccabeus, pinangunahan niya yung isang revolusyon. May 4 na anak ito, talagang ng mga freedom fighters. So, kung ano yung mga nakikita nating mga revolusyonaryo ngayon sa Middle East, parang ganon, mga terorista, parang ganon. But ang goal nila, pabagsakin itong mga Syrians. Itong mga Maccabean, kaya pumasok itong period ng Maccabean noong 165 hanggang 63 BC, bago dumating ang Panginoong Hesus. Kasi, ipinaghiganti niya yung pagkamatay ng napakaraming pare. Kinalaban niya itong mga Assyrian. So, nakabuo siya ng army niya. Itong nabuo niya, mga magsasaka, mga ganun. Talagang hindi namang mga army ito Pero yung nationalism nila, yung cry nila sa pangbabastos sa templo nila, talagang parang mga katipunero na susugurin yung may hawak ng baril gamit ang itak, parang gano'n. So talagang yung cry sana ng Pilipino ang mamatay ng dahil sa iyo, gano'n sila. So ayun, parang yung bilang ata nila, sinasabi nila, yung bilang ang isa laban sa 5. Parang gano'n. 10,000 lang yung sundalo nila, mga 50,000 yung mga Syrians. Pero ewan ko kung anong nangyari, nanalo sila.
So sa sobrang tapang nila siguro, talagang sumusugod. Hindi ko alam kung parang nung panahon rin ng mga parang sa panahon ng Kronikas, yung kinanta nila Brother Will sa ni Pastor Dennis, hindi ko alam kung may nangyari rin, kung may kamay rin ng Panginoon na magitan doon. Wala tayong record dito sa kwentong to. Pero nanalo sila. Hindi naman nakakapagtaka sa Israel yan. Na yung underdog, lagi silang nananalo. So, maybe, namagitan ng Panginoon dito. Wala kasi yan sa, nasa extra canonical book. So, hindi natin makwento yan. So, ayan. Si Judas Maccabeus, isa sa mga anak ata ito, pumunta siya sa Jerusalem, nilinis yung templo, and inayos yung lungsod, ni-restore niya yung pagsamba. So, ayun, parang nagkaroon ng na-control nila yung Israel, and naghari sila sa Israel. Hindi na makalapit tong mga Syrians, parang nakapag-establish talaga sila. Yun lang, nung namatay na itong mga Maccabean leaders, itong mga namuno dito, yung mga successor nila, yung mga pamangkin na lang, mga apo, naging corrupt, politically corrupt, nasusuhulan, mga ganon, binabayaran, nag-decline spiritually yung bansa nila, and then of course, even politically. So, kaya pagdating ng 63 AD, natalo itong mga Maccabeans. Actually, hindi nila matanggap yung pagkatalo bago sila malipol ng mga Roman soldiers. Nag-suicide sila lahat So, napakaraming nag-suicide sila doon sa Hadasa. I think sa Hadasa yon. Nag-suicide sila doon. Bago pa sila talunin ng Roman, inunahan na nila. Nag-suicide silang lahat. So, ang sumunod na namayagpag dito, Roman Empire. Dito sa paa. May Western, Eastern Empire. So, ayan. But, ayan. Pumasok ang mga Romans, and mababasa ninyo, pag nagbabasa na tayo sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, nung panahon ni Jesus Christ, Romano ang namamayagpag na empire sa kanila. Kaya si Jesus Christ nga, pinako sa cross Pero magtataka ka, bakit si Jesus Christ ipapako sa cross? Nung naiprophesy yun, doon pa lang kay Moses. Diba, napag-aralan natin yung Ahas, pinako niya sa cross. Paano nalaman doon na sa cross ipapako? Hindi pa natin nalalaman, wala ka pang hint tungkol sa kwento ng mga Romano. Kasi ang Romano, sila ang kultura nila, pag nag-torture sila, killing softly talaga. Ipapako ka sa doon, tapos hahayaan ka lang doon. Siyempre, mauubusan ka ng dugo doon. Ang nakakalungkot pa doon, pag dumating yung mga vultures, kakainin kang buhay. So parang ganon yung and yun yung way ng Romans na unique sa Romans na pagpatay. Pero doon pa lang kay Moses, may mga pahiwatig na tungkol sa cross. So alam ng Panginoon, hindi disgrasya talaga. Parang naihanda lahat yung Okay? So ma-appreciate niyo sana yung continuity ng kwento na lagi kong sinasabi, pag hindi mo alam ang Old Testament, hindi mo maiintindihan ang New Testament. Ngayon, pag sa New Testament naman, pag Old Testament naman, Old Testament lang ang alam mo, hindi mo maiintindihan yung pinapahiwatig ng Old Testament kung wala namang New Testament. So, actually itong parehong ito, parang it's a continuity of the story na itong mga pinapangako, sinisimbolo ng Old Testament, fino-fulfill at naipapahiwatig siya dito sa New Testament. At lahat naman ng sinasabi dito, maiintindihan mo ang detalye pag i-substitute mo na sa detalye ng Old Testament. So these two, hindi hiwalay ito. It's a continuity. It's a continuity ng kwento.
Okay? So namayagpag doon ang Romans, nag-dominate sila sa Palestine, and doon pinanganak si Jesus Christ sa kontekstong 'yon. So, galit na galit ang mga Hudyo sa mga Romano kasi wala itong mga Romano rin wala silang paggalang sa mga Hudyo. So, ayan, mga matitigas ang ulo, sabi nila kasi hindi sila talaga mahirap silang pasukuin. Parang laging nagre-rebelde. Yung may talagang may certain identity ang mga Hudyo na mahirap mong basagin. So, yun yung discipleship rin sa kanila. May uniqueness sa kanila. So, difficult people. Yun yung sinasabi nila. Very narrow-minded, sabi nila. Hindi sila, isa lang ang Diyos. Ayaw nilang tumanggap ng ibang Diyos. Monotheistic lang talaga. So, parang ang tawag ng mga Romano sa kanila, narrow-minded. So, ayan. Pero, itong mga Romans, ang pinakamagandang bagay na naiparating nila tungkol sa gospel, bumuo sila ng mga society na pinamamahalaan ng mga laws. Nag-establish sila ng kaharian na sinusulong ang kapayapaan, yung tinatawag nating Pax Romana, Roman peace. At nag-establish sila ng mga system ng roads, yun na yung mga expressway nila noon, para yung worldwide travel madali. So, nakatulong ito para sa paglaganap ng Ebanghelyo. So, makikita natin yung continuity ng kwento dito para hindi tayo magtaka na bakit ganun? Bakit saan nanggaling yung mga Samaritans na yan? Bakit may sinagog? Bakit may mga Romano doon? Bakit ganitong salita nila? So, sasagot natin lahat dyan at ma-appreciate mo kung dahil na pag-aralan natin ang Old Testament. It's a continuity. Na makikita mo rin yung revelation ng Panginoon kay Daniel, tuloy-tuloy yung fulfillment niya at hindi pa dumating dito. Dahil sa kwento dito, marirevive ang Roman Empire sa paa, pero ito ang babanggain ng bato na galing sa labas. Sabi ito yung kingdom ni Jesus Christ na papasok mula sa labas. So, na-rapture ang mga tao, nadala sa kabilang mundo, and then babalik rin para basagin ito, maghahari siya ng 1,000 taon. Sabi ng pag-aaral natin sa end of days, eschatology. So, ayan, ma-appreciate nyo yan, 1,000 kingdom rule of Jesus Christ. Okay? So, yun yung overview natin. Politically, ilang minuto na tayo. Magkakat ito But anyway, nakakapag 42 minutes na tayo. Now, punta naman tayo sa political settings. Kasi, noong panahon ni Jesus Christ, maririnig mo, sino tong Herod the Great? Parang may iba't ibang Herod na binabanggit dito. Sino tong mga to? Herods na tinatawag. Nung sumakop na ang Roman Empire dito sa Palestine, even Israel, so, nag-a-appoint sila ng mga leaders. Naglalagay sila ng mga puppets. So, parang hindi magrebelde yung mga tao. Parang, kunwari, sila rin lang yung hari. So, naglalagay sila ng mga tetrarch, parang mga gobernur nila dito sa Jew. So si Antipater, itong si Herod, inilagay siyang tetrarch sa Palestine, mga 45 before Christ. So, mga 10 taon na nasa posisyon yan. At itong si Antipater, sinundan siya ni Herod the Great, 37 BC hanggang 4 AD. Kaya ito yung Herod, ito yung tinatawag nilang king na puppet king noong pinanganak si Jesus Christ. So, very paranoid ito. Napaka-paranoid ng leader na ito na lahat ng pinaghihinalaan niyang mga threat sa paghahari niya, inuunahan niya. Pinapatay niya yung mga descendants ng Maccabeans para siguradong walang aangal sa kanya. So, ayan, nag-asawa rin siya ng Maccabean woman
para siguradong hindi magrebelde ang mga Maccabeans. So, parang ganun. Politically, di ba, si Solomon, ganun siya eh. Nag-aasawa siya ng yung potential na kalaban, nakikipag-peace treaty siya sa kanila, inaasawa niya yung isang para yung favor maayos nila. So, ganun. Nag-asawa siya ng Maccabean. And, syempre, dudang-duda rin siya sa asawa niya. So, never trusted. So, in the long run, pinapatay niya rin yung asawa niya. Kasi napaka-paranoid niya. So, itong takot na takot. Kaya, ito yung noong pinanganak si Jesus Christ, takot. Noong dumating itong mga nung pinanganak si Jesus, may mga Persian kings, may mga wise men from the east na dumating na sinasabing may pinanganak na hari ng Israel. Ay, talagang high blood to. Sino to? So, kaya paranoid siya. Isipin mo, para lang masecure yun, magpapapatay siya ng napakaraming bata. Para lang masigurado yung wala siyang rival. So, ayan. Yun yung kwento. Yung sobrang paranoid niya, takot siyang mawala sa pwesto. And then, nung namatay siya, may tatlong anak ito, si Archelaus, Philip, Antipas. Binibigyan muna natin ng background nito Binibigay natin tong background para pagpasok natin sa gospel, alam natin kung bakit ganun yung nangyayari sa kwento. Mas ma-appreciate natin yung mga revelation na sinasabi nila Jesus Christ. Ano ba ang mga pinag-aawayan nila? Pag alam natin yung background. Yun yung dito. So, si Archelaus, hindi ko na masyadong i-explain tong mga to. Ito yung pumalit sa tatay niya. Kaya takot rin si Joseph pa rin dito Duda pa rin si Joseph. Kaya hindi siya bumalik. Si Joseph hindi bumalik sa Bethlehem. Pumunta siya sa Nazaret. Kasi duda pa rin siya dito kay Archelaus. And then, meron pa yung isang kapatid rin, nag-ari rin, 4 to 34 AD. Si Philip. Ito yung northern area. So, nahati yung kingdom kasi, nahati sa tatlong anak niya. So, itong si Archelaus, sa taas ata to. Sa taas na area ng Israel. So, may tatlong Herod na naghahari nun. Si Philip, peaceful leader ito. Northern areas sa Northern Kingdom, doon siya naghahari. Inasawa niya si Salome, yung anak ni Herodias na dulot ng pagkapugot ni John the Baptist. So itong mga makikita niyo yung context nito. And then si Antipas na tinatawag rin na Herod. So east side of Jordan naman. So ayan. Siya yung Herod na pinaka naririnig natin dito, prominent sa biblical history, itong si Antipas. Kasi regarding in connection kay Jesus Christ, kasi yung area kung saan kumikilos si Jesus saka si John the Baptist, yung mga ministry location ni John the Baptist saka ni Jesus, Galilee and Perea, yung mga area yon, siya yung naghahari doon. So, ito talaga ang nagpapatay kay John the Baptist sa kahilingan ng anak ni yung Salome. So, yun. Lalo na, pinapatay niya si John the Baptist, tapos chinichismis na si Jesus, na-resurrect raw si John the Baptist. So, ayan. Very interested siya na makilala si Jesus Christ. So, ayaw niya ipapatay si John the Baptist, may takot rin siya. Kaso na-corner lang siya. Sinabi niya kasi, kahit anong hingin mo, ibibigay ko. Kahit bahagi pa ng kaharian ko. Yun yung sabi sa dalagita. Sinabihan naman ng nanay na hingin mo yung ulo ni John the Baptist. Wala na siya ang magagawa. Kahit napapahanga sa kay John the Baptist, kailangan niyang papatay. So, later point, sa Luke 13:31, napabalita rin dito na interested siyang patayin rin si Jesus Christ. So, siya yung Herod. Ito yung Herod na nag-judge kay Jesus.
Tinesting niya si Jesus, humingi siya ng miracle kay Jesus, at nung hindi siya bigyan ng miracle na hinihingi, inabuso niya si Jesus. Yun, pinalatigo niya, mga ganun, and then pinabalik niya si Jesus kay Pilate for sentencing. So, ito yung Herod na yon, si Antipas. So, take note, maraming Herods. Itong mga leader na ito, maraming Herods. Ang una kasi, yung tatay nila, nung namatay si Herod the Great, nahati yung kingdom sa paghahari ng tatlo niyang anak, si Archelaus, Philip, at Antipas. So, ayan. And then, may maririnig rin tayong Agrippa. Sino tong Agrippa the First? So, apo naman ni Herod the Great ito. So, persecutor of Christianity ito. So, hindi, mababanggit natin sa Book of Acts yan. Agrippa the Second, mababanggit rin sa Book of Acts yan, pag-aaralan natin later. I-skip ko na para 11 o'clock na kasi. So, who are the other political leaders that are relevant to the New Testament study? Pontius Pilate, Antonius Felix, Porcius Festus. Pag-aaralan rin natin yan sa mga Book of Acts. So, Book of Acts. Laktawan natin muna yan. At least nabigyan kayo ng background. What are some of the religious and cultural background that serves to help us understand New Testament? Maraming mapapansin kayo sa New Testament na bibilisan ko lang ang overview nito. Babalikan natin sa linggo. Itong synagogue. Ano tong synagogue? Sabi natin kanina, ito yung in-establish ni Ezra para ito yung system ni Ezra to establish discipling the new Israel after the empire. So, ayan. Sila nagtuturo. Ito yung adapt ng church. Sanhedrin. Ano to mga Sanhedrin? Ang mga Sanhedrin ay mga Jewish council or board na in-establish ng empire para bumuo ng pagro-rule sa Israel. So parang kung barangay sana, mga lupon. Pero national level, mga senador itong mga to. So, na sila yung nag-a-administer, kung wala yung hari, sila yung nag-a-administer. So, ayan, binubuo ito ng high priest. May 24 na chief priest, 24 na elders, and 22 na scribes or lawyers. Binubuo ng 70 na tao yan. Tinatawag nating Sanhedrin. So, most likely, sinasabi nila na si Paul is a member of this Sanhedrin. May argument yan na Sanhedrin si Paul. So, isa siya sa panahon natin, mga senador ba? Or mga lawyers, parang mga ganun eh. Basta sila yung utak na nagpapatakbo sa bansa. So, ganun katindi si Paul kung sakaling isa siya rito. Pero matindi yung argument na isa siya rito. Okay? Mga priest. So, itong mga priest na ito, Jewish priesthood na inordain ng Panginoon kay Moses, so primarily religious. Pero nung panahon ni Ezra at Nehemiah, hindi lang sila mga religious leaders. Nag-serve rin sila ng mga civil leaders, mga princes, ganon. So, may mga tungkulin rin sila sa pamamahala, mga kapitan, mga ganon. Nagro-rule rin sila sa nasasakupan nila. And then, nababanggit rin yung scribes. Sino itong mga scribes? Ang mga scribes ay mga students of the law, interpreters, teachers of scriptures or the law. So, sabihin na natin mga professor, mga nagtuturo, mga matatalino, scribes. So, yan. And then Pharisees. So, dami pala nito. Pharisees. Sino naman ang Pharisees? Isang sekta to ng religion during those time. So, during the time of Maccabeans, separatists itong mga to. So, parang kung Pilipinas sana, gusto nila pro-independence sila. Pro-independence. So, ayaw nila yung mga Roma. Kalaban ng Roma itong mga to. Gusto nila yung independence ng bansa nila. Sadducees naman. Ano naman itong mga Sadducees? Ito naman yung mga pro-Rome na mga grupo ng mga political party. So, pro sila sa Roma. So, mga
Liberal to mga to. Sa religion, mga hindi sila naniniwala sa mga miracles, mga ganon. So, magkalaban itong Sadducees at Pharisees. Pero ang nakakapagtaka, pagdating kay Jesus Christ, nag-team up itong dalawang ito. Nag-team up itong dalawang ito laban kay Jesus Christ. Okay? Skip natin yan. Herodians. Sino naman itong mga Herodians? Political party rin, based from the name of Herod, na pro-Roman emphasis yung kanila. Napagbaliktad ko pala. Herodians pala yung pro-Rome. Itong Sadducees, religious group rin sila. Religious group sila, pero conservative lang. Conservative. Hindi sila naniniwala sa mga himala, mga ganyan. So, more on religious ang Sadducees. Yung Herodians pala yung tinatawag nating pro-Rome. Gusto nila, di ba may mga Pilipino na pro-America? Herodians. Zealots. Di ba may disciple si Jesus Christ na Zealot? Nationalistic party naman ito. So, parang NPA. Opposite political spectrum ng Herodians. So, yung Herodians, pro-Rome. Itong Zealot naman, anti-Rome. So, pero very political ito, hindi sila religious. So, yung Sadducees and Pharisees, religious group ito, opposition administration, parang ganon. Zealots naman political. Zealot versus Herodians. And then, itong Galileans. Sino naman itong mga Galileans? So, itong mga Galileans from the North Palestine. Walang good na manggagaling daw doon. Sabi ng pananaw nila ito. Itong mga to, puro gulo, puro riot, pero puro welga, puro reklamo, puro ganun lang yung ginagawa nila, mga welgista. Galing doon sa area yon si Jesus Christ. Kaya may kasabihan, may good ba na manggagaling sa Galilee? Puro sakit lang ng ulo yung mga yan. So parang mga ganun yung pananaw. But anyway, yun yung mga political background na makikita natin nung panahon. And ayan, may mga hindi ko may upload dito. Pag-aaralan ko next time kung paano natin may upload dito. Isesend ko dito sa chat group itong manual natin. Balikan ninyo and read it. Dahil wala na tayong oras, ikakat ko dito. Hapyawan natin ulit sa Sunday ng mas malaliman itong mga grupong ito. Kasi mai-encounter natin ito pag pumasok na tayo sa Gospels. Okay? So, maintindihan natin ito. Hindi yung basa lang tayo ng basa na mas ma-appreciate natin anong mga pinag-aaway-awayan nila. So, magta-time travel tayo. Naputol na. So, ibig sabihin, may isang oras na tayo. So, anyway, ito yung mga pag-aaralan natin. Susubukan nating time travel perspective. Iintindihin natin yung nangyayari nung panahon ni Jesus. Bakit niya sinasabi yung mga yon? Kasi si Jesus Christ, hindi siya nagsasalita. Lahat ng sinasabi niya, tinuturo niya, may tinatamaan siya. Hindi nagpapalipad ng salita si Jesus Christ. Iintindihan natin kung bakit matindi yung galit sa kanya. So, dahil ito yung mga ini-strike niya. Maiintindihan natin yung mga ini-strike niya. And magre-reflect tayo doon sa mga sinasabi niya. At pag naintindihan natin yung context, mas maganda yung pag-process natin ng mga sermon natin. Hindi natin mami-misinterpret si Jesus Christ. Dahil lahat ng sinabi niya, lahat ng tinuro niya, may context. Okay? So, ayan, balikan ulit natin ito, i-overview natin ulit next yung Pharisees, Sadducees, Herodians, Zealots, Galileans. I-try ko ulit na i-upload, baka sakaling pumasok. Sana makita nyo sana yung timetable timetable ng pag-aaralan natin. Itong by 4 BC, approximately 4, hindi naman nila wala, ayaw talaga. Hindi nila maisisiro. Pero around that, 0 to 4 BC, pinanganak si Jesus Christ. And then sabi nila around 26 BC, ito yung kine-question ko dito sa handouts na research ng mga scholar na ito. Around 26 BC, dito raw nagsimula yung ministry ni Jesus Christ. So kung 26 BC at 4, that would be 22.
Sinasabi ba nila na around 22 years old lang si Jesus Christ nung nagsimula siya sa ministry? Kasi ang common sa isip natin is around 30 years old. So, I don't know yung mga theological perspective and historical perspective sa pagkuhan nila rito. But ina-approximate natin kasi hindi naman natin ma-eksakto. So, around 30 years old. So, pero kung tama itong kwenta nilang ito, mga around 22 years old lang si Jesus Christ. And then kung 26 ang inauguration ng ministry ni Jesus, sinasabi nila dito sa notes natin na around 30, namatay si Jesus Christ. So, 3 to 4 years yung ministry niya. Pero, of course, 3 years yung approximation natin. And then, 32 AD, 2 years after ng pagbabalik ni Jesus sa langit, 2 years after nun, yung pagpatay kay Stephen. Okay? So, yun yung pagpatay kay Stephen. 2 years after ng pag-alis ni Jesus Christ. And then, after 3 years, or pagkamatay ni Stephen, lumipas ang 1 taon, kasunod na taon, na-convert si Paul. And then, that's 33 AD. And then, after 10 years sa conversion ni Paul, pinatay si James, si Apostle James sa book of Acts 12. Pinatay siya sa Israel. So, may mga conspiracy theory dito na si Stephen daw magkapareho sila ng sinagog ni Paul. At si Stephen daw napakatalino nito na hindi nila kaya yung talino niya. Ito mga ayon sa ating bubuwet, mga chismis. Sinasabi nila na si Paul maaari daw na nagsiselos siya kay Stephen kasi hindi niya malagpasan yung talino ni Stephen. Yan yung sabi nila. Kaya ito, wala tayong ebidensya pero kuro-kuro ng mga maraming scholar. Ang nag-devise ng kamatayan ni Stephen, pwedeng si Paul daw. Kasi may sinasabi silang mga verses na may sinasabi si Paul na ang isang problema niya covetousness. So parang anong kinokobit ni Paul? So kinokobit niya yung wisdom ni James. Yun yung sabi ng ibang scholar. But of course, larong isip 'yon. Hindi natin may pupuntong tama 'yon. Larong isip ng mga scholars 'yon. Makukulit yung utak nila. So 'yon, after 10 years ng pagka-convert ni Paul, pinatay si Apostle James sa Israel. And then pagkamatay ni Apostle James, hindi ko maintindihan tong paglagay nila ng dating dito. Akala ko ba pinatay si James, tapos after 2 years nasulat daw yung Book of James. So naguguluhan rin ako minsan sa mga scholars na ito. So makulit yung utak nila. Pero lahat nag-i-speculate kasi. So, hindi ko tatanggapin itong petsang nilalagay nila rito. Kasi, syempre, lalabas muna yung libro bago patayin yung nagsulat. Pwede siguro sabihin nila, sinulat ni James ito pero na-publish after 2 years ng kamatayan niya. Pwede siguro yon. Kasi ang pinakang unang libro na nasulat sa New Testament is the Book of James. So, I wrote a paper dito noon, pinag-aaway ko kasi karamihan ng scholar, pinag-aaway si James saka si Paul. Kasi ang sumunod na nasulat na aklat ay Galatia. The book to the Galatians. So, inargue ko naman sa paper kong ito na yung sinasabi ni James sa Book of James pareho ng sinasabi ni Paul sa Book of Galatians. And then nag-argue ako ng mga views ko doon. For the first time, nakatanggap ako ng paper na A. Nagustuhan ng teacher namin. Samantalang nung una, rejected. So, okay lang, Pastora. Hindi lang makapasok si Pastora. And then, yun, may missionary journey si Paul around 46 to 48. Yun yung unang missionary journey.
And then 49, how many years ito? 46 to 49. Alam niyo yung pag pag-invite ninyo sa akin sa Hong Kong, parang nagkaroon ako ng kaunawaan itong sinasabi nilang missionary journey. Kasi hindi ko naintindihan bakit pabalik-balik si Paul, and nagkaroon ako ng understanding na hindi kaya yung parang yung ginagawa nila sa Hong Kong. Ganon yun. Ini-invite ng mga churches si Paul at gumagawa sila ng itinerary na biyahe dito, biyahe doon. Pwede kaya ganun yung nangyayari. Kaya, for example, sa inyo sa Hong Kong, pinabalik nyo ako noon. Ilang buwan, napahamak tuloy, napasubo tuloy si Brother Will sa ticket. pero yun, nagkaroon ako ng reflection na ganito kaya yung ginagawa ni Paul sa mga missionary journeys niya. Na the churches are they are setting a journey na ayun, kung minsan nagsusulat siya, mga ganun. So nagkaroon ako ng perspective doon na pwede siguro. Kasi nagkaroon pa ng third missionary journey around 50 to 56. And then sabi nila may fourth pa, pero hindi na na-record yung kwan na yon. So, nagsulat si Paul sa Galatian, yun yung unang sulat niya. Nagsulat siya sa Thessalonia around 51. And then, nag-missionary journey siya ulit. And then, nagsulat siya sa mga Corinth, yung the Book of Corinth, 54. So, medyo, ewan ko, dumaan siya sa Corinth. Anong nangyari doon? Okay naman sila noong dumaan siya doon. Tapos, paglayo nila, nag-aaway-aaway na sila doon. And hindi naman siguro siya makaikot agad kasi walang eroplano, walang barko. Sulat na lang. So, nasulat niya yung ina-address niya yung issues nila. Pinapagalitan niya sila sa pamamagitan ng sulat. And that is our message noong anniversary ninyo. In-explore natin yon. And then, 56 to 58, nakulong si Paul sa Caesarea. And then, 56, the book of Mark and Romans is written. So naniniwala ako na si Paul ang utak ng pagkakasulat ng Book of Mark. Kasi sa subject, pag-aaralan natin later sa pastoral epistle, doon sa 2 Timothy, sinabi ni Paul doon binibilin niya kay Timothy na dalhin mo sa akin si Mark. Kasi akala ni Paul mamamatay na siya. Dalhin mo si Mark sa akin kasi kailangan ko siya. Sabi niya doon Itong Mark na ito, napakagandang gawing sermon ito. Yung buhay ni Mark. Kasi ito yung dito nagtampuhan si Paul sa si Silas dahil sa kanya. Ito yung nasa gitna sila ng missionary trip, gusto nang umuwi. Namimiss ata ang Shota. Basta gusto nang umuwi. Ayaw niyang tapusin yung rota. So, nagalit si Paul sa kanya. At dahil doon, nasira yung nag-break away sila ng ministry ni Silas ata yun. Pero sa last part ng buhay ni Paul, parang na-win back ni Mark yung tiwala at paghanga ni Paul. Kaya sa 2 Timothy, sinasabi ni Paul na, padala mo sa akin si Mark, kailangan ko siya. At naniniwala ako na dito, minandate niya si Mark na tumatanda na kami, namamatay na rin, pinapatay na nila at namamatay na yung mga eyewitnesses kung sino si Jesus Christ. So naniniwala ako na si Paul ang nag-mandate kay Mark to do his research, start writing a verified document regarding Jesus Christ, verified by the eyewitnesses na marami pa sa kanila noon, pero tumatanda na. So, kung mga 30 years old sila noong namatay si Jesus Christ, mga around 60 years old sila during this time, yung mga eyewitnesses. So, sinulat ni Mark yung Book of Mark, and then si Luke, na doktor ni Paul, nangopya rin kay Mark sa research ni Mark. Ginawa ni Luke yung perspective na chronological, and then yun rin si Matthew, nag-research rin kay Mark. Kaya parang nagkopyahan daw tong tatlong ito. Pero verified kasi yung document ni Mark. So, and of course, binirify na rin nila
yung document ni Kwan. Ito yung naging source nila. So nasulat yung Book of Mark around 56 and the Book of Romans. Halos sabay sila yan. And the Book of Ephesians around 60, Colossians, Philippians. So, ayan. Ang daming nangyari sa loob ng 100 taon. Actually, hindi 100 taon. 30 years pa lang ito ang church. Last Friday, we celebrated yung 38 years ng Tribal Gospel Mission. Parang ganun pa lang kabata yung church noon. Pero na-establish nila lahat na-establish ng Panginoon itong mga documents na ito sa pamamagitan ng mga apostle. So, sino magtuturo na kuan? Itong mga eyewitnesses talaga. So, Luke and Acts were written 60 to 61 AD. Daming nangyari dito sa area ng 60s. So, namatay si James, yung kapatid ni utol ni Jesus Christ. Namatay, pinatay siya. And then, Book of Hebrews and Philemon, nasulat. 61 din rin yon. 62, 1 Timothy and Titus. 63, yung Peter. Sa wakas, nakapagsulat na si Peter after 30 years. Tapos, ang ikli pa. So, yun. The book of 2 Timothy is written, akala ni Paul mamamatay na siya sa 64. And according dito, sa manual natin, totoo daw, namatay raw si Paul ng 64. Dalawa sila ni Peter. And then, pero I don't know, maraming bangayan ng mga scholar dito kung totoo. Kasi sabi ng ilan, si Paul ay nakarating raw pa rin raw sa Spain. Nakaisang missionary trip pa raw. Daw. Ayan. Di umano. So, yun. 66, Book of Matthew was written. So, ayan. After 10 years, nagsulat na yung Matthew. Jude was written in 68. And then 70, eto na, nasinira nila ang buong Israel. Yung fall of Jerusalem. Sinira yung temple, sinira ang Jerusalem, 70 AD. So, ayan na. And then, 91 to 95, dito na yung sinulat ni John yung mga sulat niya, including the Book of Revelation, which will conclude yung revelation of the Lord Jesus Christ from Matthew to Revelation. So, 100 taon. 100 taon. Zero. Around 0 hanggang 100. Around 100. 91 to 95. Ang daming ginawa ng Panginoon dito sa 100 years na ito. At itong pangyayari sa 100 years na ito, it changed and it impacts even our world today. Itong pangyayari, ito, mga revelation ng mga sinusulat nila, it impacts our life. At ramdam pa rin natin yung mga epekto niya. So, that is our lesson for tonight. May mga tanong kayo or question mark na na-create sa utak ninyo while pinag-aaralan natin dito? So, and question or reflection? Walang background kasi pag sinulat yung Matthew, Mark, Luke diyan eh. Yung isa simula agad sa genealogy. So, parang putot, parang ganon. Hindi natin dinudugtong yung 400 years na silence. But this is continuity. Nung pinanganak si Jesus, yan yung pinakahinihintay. Yan yung fulfillment ng lahat ng pinapangako sa pinag-aralan natin sa Old Testament. Ito yung sinasabi ni Isaiah. Ito yung blessed hope sa kanila na paparating. Nakakalungkot. Hindi nila tinanggap. At yung hindi nila pagtanggap, pabor naman sa ating mga Gentile, dahil ayaw nilang kunin yung tawag ng Panginoon sa kanila, ipinasa ng Panginoon sa ating mga Gentile. Tayo ngayon ang nagpapakalat ng magandang balita sa buong mundo. Pero of course, wag nating lahatin ng Hudyo kasi Hudyo itong mga apostol natin. So sabi, ang pinopoint ko dito, generally, ni-reject ng Israel yung Messiah. So, buti na lang, may iilan, there are always remnants na nag-transfer ng gospel sa atin na Gentile at ginakap natin yun. They were cut off and we were grafted in and tayo yung namunga
itong bunga of evangelization, yung mga nag-aani ang Panginoon ng mga kaluluwa, nadugtong tayo doon. So, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon at kaya ngayon, pastor ako, pastor si Pastora Eva, magiging pastor si Brother Will, si Pastora Rodelyn. we carry the gospel and we proclaim to whoever na kilala natin. It's not about the title, but the gospel that we carry. So tayo ngayon ang nagpapakalat sa buong mundo. And that is our mandate sa Tribal Gospel Mission. Yun yung pinanghahawakan natin. Putting Christ's last command first. We go into all the world. Saan man tayo mapadpad, we make disciples. We pass on kung ano yung kwento ng Panginoon at yung nasa isip ng Panginoon. Paintindi natin yung mga plano niya para makabahagi rin ang mga tao sa ginagawa ng Panginoon sa mundo. So, gusto natin na lahat ng tao, karamihan ng kaya nating abutin, ikabahagi sila later sa pinakarurok ng plano ng Panginoon na maghari si Kristo sa buong mundo. For 1,000 years, and we will reign with Him. So, ayan. Ang ganda, si Brother Will, pa-Vietnam lang, natulog lang dun eh. So, isipin mo pagdating ng Panginoon, Pastor Evaros, punta ka nga sa Hungary, sabihan mo yung pastor doon na mag-report. So parang ganun lang, we will reign with the Lord. Literally. Literally. And hindi ko alam. Ewan ko kung pastor pa rin si Pastora Eva sa Hong Kong. Why would we need a church during that time? I think it's a political rule. Niraran natin ang economy ng mundo. Kasi wala naman na yung bulilyasong si Satanas eh. Nakakulong naman eh. So, mas malakas yung influence ng kabutihan. So, I think literal na political rule yun. So, we may be serving like Daniel. Itong mga madadala tayo sa iba't ibang yun yung imagination ko. Kasi, anong pre-preachan mo? Kalat naman na yung knowledge. Nakikita nila ng literal si Jesus Christ. So, it's a political rule talaga. It's a political rule na. Kahit kapitan lang tayo, no, Brother Will? Okay na yun. Purihin ng Panginoon. So, ayan, ayan, kulitan nyo lang mag-isip pag nagbabasa kayo ng scripture. Nagiging interesting. So, yan yung lesson natin. Pag-aaralan natin next time. Why 4 Gospels? Bakit 4 na Gospel yung nilaan doon? And then, ipapasa ko itong notes. And then, basahin nyo lang. Mag-note kayo kung may mga question kayo. And then, pwede nyo erase later sa next meeting. Okay? So, that's it. And hindi ata nakabalik yung iba. But anyway, I will upload this online and we will close this in prayer. Hallelujah. Lord, maraming salamat at naka-overview kami, Lord, sa introduction ng aming lakbay sa pag-aaral sa New Testament. Maraming salamat, Lord, at sa pamamagitan nito mas maunawaan namin ang mundo na pinasukan ng Panginoon naming Jesus during that time. Para, Lord, mas maunawaan namin kung paano yung takbo ng isip niya during those times. Bakit niya tinuturo yung mga katuruan niya? Ano yung gusto niyang mangyari? Tulungan mo kami, Lord, na sa lakbay na ito, sa kasaysayang kinapalooban ng mga epistles or mga books ng New Testament, mas maunawaan ka namin. Tulungan mo kami, Lord, at bigyan mo kami ng interest at curiosity ng mind to explore that. We ask the Holy Spirit, guide us into all truth para, Lord, mas malinaw yung pagpapaunawa namin sa mga gusto mong ipaunawa, Lord. Maintindihan sana namin yung mga lesson na pinaparating ng Panginoong Yesus, ng mga apostol, at may paabot rin namin sa mga kaibigan namin, kakilala namin, churchmates namin, at
hindi hindi hollow yung mga messages namin, kundi it touches, sabi nila Lord, uh, it hits the ground or may punto pag nagtuturo kami. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Kahit sa pamamahinga namin, Lord, i-restore mo ang aming kalakasan para sa mga gawain na naman bukas. Bless mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.